Tinamaan ng kidlat ang ilang sundalo habang nasa gitna ng misyon sa Kalinga Province. Ngayong panahon ng matatalim na kidlat, may payo ang pag-asa pag inabutan ng ulan habang nasa labas. Ating saksihan. Sa gitna ng kanilang security operation, habang umuulan sa Kalinga nitong linggo, tinamaan ng kidlat ang mga sundalo ng 5th Infantry Battalion. Nasawi sina Corporal Andrew Monterrubio at Private First Class Inmongog Arancay. Sugatan ang 4 nilang kasamahan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Open area siya is they are on foot or mobile sila going to their next objective. Naiuwi na sa kanilang pamilya ang mga labi ni Monterrubio at Arancay. Ang dahil nagkita nga yung anak ko, yun lang talaga. At saka mag-uusap pa lang kami sa aausap buwan. Kasi nagpatayo ng bahay ang anak ko at hindi pa nasako. Nagabayan niya ako lagi. Mahal ko yung anak ko na yan. Sa Baguio City, bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga, bunsod ng thunderstorm. Naglinis kaagad ang mga kumani ng City Engineering Office sa drainage system ng Camp Lagoon para hindi maipon ang mga basurang tinangay ng baha. Ang isang truck na puno agad ng basura. May mga na-stranded namang motorista kahapon sa gitna ng ulan sa Bontoc Mountain Province. Hindi madaanan ang bahagi ng Bontoc Baguio Road dahil sa mga nahulog na debris. Agad itong nilinis ng mga tauhan ng DPWH. Sinuong naman kagabi ng mga motorista sa Cotabato City ang mataas na baha. Ang tubig mula sa drainage canal bumulwak papunta sa mga kalsada. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Localized thunderstorms pa rin ang magpapaulan doon. Hindi pa rin tag-ulan, sabi ng Pag-asa. Pero nasa tinatawag na transition period na tayo ng panahon ng tag-init papunta sa panahon ng tag-ulan. Para masabing habagat season na, kailangang di bababa sa 7 sa 13 monitoring stations ng Pag-asa ang nakararanas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa loob ng 3 araw. Kailangan din na ang pangkalahatang hangin sa bansa ay nanggagaling na sa kanluran. Yung time, no, yung duration na dapat continuously, consistently nasasatisfy yung dami ng ulan na yan na may measure for all those stations para masabi na, officially, tag-ulan na. Hanggang unang linggo ng Hunyo ang transition period. Kailangang mag-ingat dahil panahon ngayon ng matatalim na kidlat. Kaya habang paparating pa lang ang maitim na ulap ng thunderstorm, sumilong na agad. Kung wala na talaga tayong choice at naabutan tayo ng thunderstorm sa isang malawak na lugar, no? Yung tinatawag nating lightning crouch position, yung parang nakasquat, tapos naka-join yung heels or yung bukong-bukong, tapos nakatakip yung tenga. At kung naghahabol ng summer getaway sa mga ilog at falls, makiramdam dahil panahon rin ngayon ng flash floods. Akala nila maganda yung panahon, pero bigla na lang tataas yung level ng tubig, no? Kasi yung ulan maaring nasa ibang lugar at naipadpad lang do sa river system. Ugaliin mag-monitor ng rainfall warnings na ini-issue ng Pag-asa para alam ninyo ang dapat pagandaan sa inyong lugar o pupuntahang lugar. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.